Hi guys! Welcome to the podcast. Nandito pa rin tayo, Spark Realities. And nakakatuwa kasi we are on the outside world. O, diba? So, wala lang. Parang naisip ko lang for this year, then for the new season, parang sabi ko, I want to try something new. Diba? Parang ang boring na lagi lang ako nasa bahay. So, syempre, asahan pa rin naman natin na there will be guests sa ating mga susunod na episodes. But for now, tayo-tayo muna. 'Di ba? So, may mga niluluto tayo dyan soon. But yan, for now, for a new, 'di ba? It is our second episode and yan, nasa labas tayo. Actually, nandito ako sa Sumino Ecoen, Sumino E Park. So, malapit lang din naman siya sa bahay. Ewan ko, naglakad lang ako actually kasi ito yung route ko every time na nagtatakbo ako, nagwo-walk ako, so back and forth sa bahay. So yeah. So isa to, malaki siyang koen and yeah, parang for me, for ano lang, sa labas naman tayo. Ito lang yung maganda sa Japan, one of the perks talaga. Maraming mga gantong parks na pwede ka lang mag-unwind, pwede kang magtakbo-takbo. Alam mo yun, if you want to calm your mind, maging peaceful, and we have good places like this na may mga bench na pwede kang maupo. Ayan. So, talagang makakakita ka ng mga random people sa likod ko. Yan. So, yun. Basta I'm just so happy na nasa labas tayo kasi bago naman, 'di ba? Actually, naglakad lang ako papunta dito kasi madami tayong kinain dahil off natin. So yeah, I decided to walk. Tapos sabi ko, let's do this episode sa labas para naman maiba. 'Di ba? Ayan. Yan yung promise ko sa inyo this new season na may mga susubukan tayong bago. 'Di ba? Hindi lang tayo yung mga simple sit down podcast. Ayan. So, yeah. Bukod sa very random na ginawa natin tong first na sit down podcast outside, is that napaka-random din ng ating podcast episode, ang ating topic. Kasi actually, meron na akong isang nagawa nung mga nakaraang araw. Kasi ako talaga, ganun ako. Parang before I go to dun sa pinaka ano natin, rolling, is nag-iisip ako ng concept, nag-iisip ako ng episode title, ano bang magandang pag-usapan, upuan, ganyan. So actually, nakahanap na ako ng isang episode, somehow nakapag-bullet na rin ako, pero nagbago ang lahat. Parang I decided na parang iba yung gusto kong i-topic. Kasi, at this very moment ay kakalabas lang, hindi po to promotion, ng Tayo sa Wakas ng Don Bell. So talagang lagi siyang lumalabas sa feed ko, lalo na sa TikTok. Ang dami-daming suggestion ng mga tao mo na nakarelate daw sila ganyan. Hindi ko siya napanood actually kasi hindi naman siya papalabas dito sa JTV, Netflix. But yeah, natutuwa lang ako dun sa mga comments ng mga tao, how they became related dun sa characters. So, tapos ito, lagi din 'tong trend. Parang laging tinatanong 'tong salitang 'to, gaano ka kahalimaw magmahal? O 'di ba? Parang talagang pag-usapang pag-ibig ay laban na laban ang madaming people. So 'yun, sabi ko, sige, let's do a love talk. Ibahin natin yung episode ngayon, 'di ba? Iba yung gawin natin, usapang pag-ibig. Total, ito rin naman yung gusto ng nakakarami. So hopefully may matutunan kayo, may magets kayo sa akin sa ating episode na ito. So let's call this episode Love Talk. 'Di ba? Usapang pag-ibig lang, inspired by Tayo sa Wakas ng Don Bell. Ayan. So yun nga, let's start dun sa katagang gaano ka ba kahalimaw magmahal? 'Di ba lagi natin nakikita yan 'di ba? Na parang yung mga ginagawa ng mga tao out of love. 'Di ba? Kasi I think when it comes to love, romantic love, diyan talaga yung hindi nasusubok pero diyan mo nakikita kung gaano magmahal yung isang tao, how they are willing to, alam mo, to do things, kung hanggang saan nila kayang gumawa ng mga bagay-bagay, ano yung mga kaya nilang gawin para sa pag-ibig. Some regrets, yung mga nagagawa nila. Yung iba naman, they are happy, they are proud, di ba? Ang dami when it comes to love, di ba? Na parang
lahat tayo, I think, we are willing na sumugal to take a risk out of love. Kasi maybe, that's why kung bakit din tayo in love sa idea of love, is how love makes us feel, 'di ba? Yung parang you are being seen, you are being taken care of, 'di ba? Parang ang sarap-sarap naman talagang ma-in love. Yeah. Nakakatawa na lang isipin, but yeah, I think kung bakit tayo in love sa idea na yun. Actually, going back sa aking mga podcast episode, hindi rin naman talaga ako masyadong nag-uusaping pag-ibig. Not because I didn't experience or haven't experienced, but masyado siyang complex. Oo, for me. But yeah, for now, let's talk about it. So, gaano nga ba ako kahalimaw magmahal? So, gaya nyo naman, I've been there. I've been in that period of my life, season of my life, na syempre na in love din naman tayo. Nagmahal din naman tayo, sumugal din naman tayo. 'Di ba? And looking back, 'di ba? Matatawa ka na lang talaga. But yeah, siguro sa akin, sige, I want to share with you kasi feeling ko na may makukuha kayo sa akin. So, gaano ka nga ba kahalimaw magmahal? Ay, yeah. Kasi ako, sa akin, share ko lang sa inyo, I've been into, I think, two relationships like that. Yung isa, kumatnyal tayo. Yung isa naman, very fast lang. So, it was quite, pero ako, if napanood nyo yun tayo sa wakas, nakikita ko lang sa mga reviews, sa mga comments, nakaka-relate ako kay Cheska. 'Di ba? Yung parang I think most of the girls, ewan ko lang ha, pero ako dun ako relate talaga kaya umabot din ako sa point na 'to na gusto ko siyang yun yung topic natin. Yung parang kalimitan kasi sa babae, we are willing to shrink ourselves, 'di ba? Para lang mag-work yung relationship. And alam mo yun, when you are purely in love or you have really a pure intention sa tao, sa ating karelasyon, 'di ba? Na parang grabe na that's why rin naman natin napili sila is because we really believe in them. Nakikita natin sila for not just for who they are, pero yung mga capabilities pa nila. 'Di ba? Yan yung mga ano natin mga hopes natin sa kanila. Na minsan hindi nila nakikita 'yun, 'di ba? Pero tayo, grabe, kumbaga wala pa man pero nakikita natin na how they are capable pa, ganyan. So tayo, willing tayo to adjust, willing tayo to give our light, our spotlight para sa kanila. 'Di ba? Na kahit minsan, sa totoo lang, during the time naman, pag ginagawa mo siya, hindi mo naman siya masyadong naiisip eh. Parang ikaw, you're just happy doing it. In that time, yun talaga yung nararamdaman mo na gusto mong gawin. Kasi nga, you are in love with the person. And you are solely rooting for the person na mag-succeed siya. Kasi yung happiness niya, yung success niya, sa'yo rin yun eh. Ganun mo siya nakikita. So like Cheska, I've been there. Naging halimaw ako magmahal ng gano'n. Parang okay, sige. 'Di ba? Na talagang you see the person na you want him na, alam mo yun, magtagumpay in life kahit grabe yung magiging adjustment mo in your end. Kahit alam mo na for him to be able to do that, eh, madami ka ring sacrifices na gagawin para sa sarili mo. And you are willing to do it. Sa totoo nga lang, parang hindi siya effort na gawin before. 'Di ba? Yung mga panahon na ginagawa mo ko siya kasi wala eh, you're just emotionally happy doing it. Pero sa totoo lang, as you continue to do it, yung hindi ka nakikita or hindi yun nakikita ng partner mo, na ganun yung ginagawa mo, or how in love you are, how willing you are, nakakapagod din. 'Di ba? Kasi, yeah, sa totoo lang, darating talaga yung point na mako-question mo yung sarili mo. 'Di ba, na parang mapapagod ka din talaga. Kasi ako talaga before, hindi ko naisip din na mapapagod ako. Kasi yung una, 'di ba, yung parang how you see it, ganyan. Parang sobrang ano ka lang, hopeful mo lang. Sobrang positive mo lang na, hindi kaya ko 'to, ganyan. Pero darating ka pa rin pala in the end na mapapagod ka. Mapapa-question ka din. I think hindi because of current moment na gano'n. Pero I think kasi as you continue with the relationship, nagbabago ka rin bilang tao eh. Kumbaga may mga natututunan ka din outside of the relationship. Ma kumbaga dumadating din yung different version of yourself. Ako gano'n siya nangyari sa'kin eh, na parang before, nung ginagawa ko yung relationship when I was in there, parang
hindi ko inisip or nakala sa sarili ko na darating ako sa point na mapapagod din ako. Tapos yun nga, parang as I continue to grow yung sarili ko, yun naman yung para sa akin, happy din ako na I learned to grow outside of that relationship. Nahanap ko yung sarili ko, I had friends. Kasi minsan naman kasi masyado tayong nakakulong sa relasyon. Feeling natin yun lang yung bumubuo sa atin. That's the best thing could ever happen sa atin. So we are not willing to explore outside. So ako, I continue to grow naman through my career, sa aking mga kaibigan, sa aking pamilya. And yeah, siguro dumating sa point na ibang version na ng sarili ko yung nakaharap or nandun sa relationship na yun. And she cannot tolerate it anymore. And yeah, mahirap umabot sa ganung desisyon. Sa akin, siguro yun yung isang bagay na gano'n ka kahalimaw magmahal is that even yung sarili ko, kinalaban ko. Parang alam ko na there's something wrong in the relationship. Pero yun nga yung sinasabi na minsan dahil sa tagal na, dahil sa nakasanayan na, alam mo yun, natatakot ka na ring iwan, natatakot ka na ring tapusin kasi minsan napapaisip ka na parang baka lalong mapasama ka lang or am I asking for too much? So, and you see the person, yung gaano ka ka-hopeful sa kanya na yain na lang. So yeah, umabot ako sa point na kahit alam ko sa sarili ko, nasa akin yung idea na parang, mali to. Pero I still chose to continue. Yeah, para sa tao, para dun sa tao that I am with during the time. Pero, ewan ko, God is good lang siguro talaga na umabot pa rin talaga ako sa point na parang I cannot even face the person. Alam mo yung hindi ko na kayang harapin. Kasi I have nothing to do or say to him na parang ako sa sarili ko nagigilty ako na parang feeling ko sa akin, niloloko ko yung sarili ko at niloloko ko siya kasi I'm not being true. Parang alam ko na ayoko na. Ayoko na talaga. Parang nakakasakal to the point na ayoko na lang talaga. And yeah, I let go of that relationship. And hindi siya madaling gawin. Hindi siya madaling gawin kasi lalo na if yun nga wala naman kayong third party, hindi, kumbaga somehow andun yung mahal niyo pa rin naman kahit papaano yung isa't isa. Pero iisipin mo, bakit nga ba mag-fail yung relationship if gano'n naman talaga? Pero minsan kasi ginawa niyo na lahat. Alam mo yun na hindi talaga. Yun nga, I think para sa akin naniniwala ako na love is not just about the feelings. Hindi siya, relationship is not about being in love. Napakadami niyang factors na bumubuo sa isang relasyon kasi minsan hindi kayang i-sustain nung love lang yung isang relasyon. Napakadaming aspeto ng pagkatao na kailangan. Very tricky siya. Pero naniniwala ko, it's a decision. Kasi minsan kahit decision mo na piliin pa rin yung tao, decision mo na ipagpatuloy pa rin yung isang relasyon, talagang, alam mo yun, it will question your identity, your beliefs, your values. Ibabangga mo pa rin siya doon na parang at the end of the day, are you still willing to choose? So, yun. Yun yung sa aking mga halimaw na magmahal. And after that, sa akin naman, syempre, hindi naman tayo pwedeng sa isa lang pagkakamali. So, ako naman, dumating din ako sa point na I rushed. Pero I think talaga, it was really a wrong thing din. I don't pinpoint na lang na ito yung mali, siya yung mali, or ako yung mali. But ako, para sa akin, in my end, mali ako cause nagmadali ako. And siguro that time, I just really want to suppress din yung emotions na meron ako. So yeah, nakatagpo naman tayo ng isa na namang mali. 'Di ba? Na parang ako talaga from that one I really felt betrayed, fooled kasi hindi ko in-expect na kumbaga parang he's really a different person from what I thought. Yeah. But yeah, ganun pala talaga minsan. So because my first relationship failed, so akala ko this one na may nahanap ako is that kasi kumbaga he is better in communicating, ganyan na parang feeling mo, ito na yun, ganyan. Pero yun nga, napakarami pala talagang aspeto pa rin na hahanapin. So yun, kumbaga, that is my, kumbaga, story of love na yan, na-experience din naman spark realities yung mga ganyan, ganyan sa buhay. And it's, hindi siya madali talaga to traverse love. Masaya siya, meron siya mga factor na yung parang movie-like,
na nakakatuwang alalahanin, 'di ba? Talagang makikita mo yung sarili mo na kung paano ka when in love, 'di ba? Na may mga gano'n talaga na talagang tayo driven by our emotions. Pero yun nga, tumatanda ang tao. And we are on a different season of my life. I've been there and nakakatuwa lang balikan. Sabi ko nga, nakaka-relate din ako talaga. Pero for me, siguro, if the lesson of those two is that, siguro because I started young dun sa isang relationship, ganyan. So talagang makikita ko and para sa akin, yun nga, hindi rin siya yung best version of myself. Kumbaga, during that time, iba pa rin talaga yung mindset ko, iba pa rin yung point of view ko sa life. May mga bagay pa rin akong kailangan i-heal sa sarili ko. Kaya nga I don't blame lang the other people lang dun sa naging relationship ko, but even sa sarili ko na somehow I brought that to myself. 'Di ba? I owe myself on that na may mga naging maling desisyon ako. 'Di ba? So yun. But thank God kasi sabi ko nga siguro kung meron akong isang super grateful ako kay Panginoon is that He didn't allow me to settle down ng hindi pa ako umaabot sa point ng mas malalim na yung relasyon ko sa kanya and yung understanding ko sa life. Kasi I couldn't imagine myself. Siyempre, during that time, nasa isip ko, handa na ako. Pero sa totoo lang, ngayon looking back, ang layo. Kumbaga, dun ko makikita yung immaturity ko pa, nasabi ko talaga ngayon, thank you Lord, wala pa man, pero at least alam ko sa sarili ko na if ever time comes that God will handle me something or someone, alam ko na mas kaya ko na. 'Di ba? I know na mas buo na rin ako bilang tao. 'Di ba? So, yon. And sa akin, so after that, na talagang tayo nagmilay-nilay sa ating buhay pag-ibig, we go naman for me. Yung mga natutunan ko din, ito sa akin, one of the key para sa akin ha. Lalo na dun sa mga bagets. And even if you just had ended a relationship and nandito ka parang sa point na to ng buhay mo, is that love yourself first. Para sa akin, isa yan sa key na bago natin hanapin yung pagmamahal sa ibang tao, mahalin muna natin yung sarili natin. Kasi parang, if hindi mo kaya, parang if you doesn't enjoy your own company, what makes you think na, alam mo yun, may enjoy mo din yung sarili mo with other people. Kasi minsan hindi mo pa rin talaga kilala yung sarili mo. And for me, napakalaking edge na you can do things on your own. Minsan kasi masyado tayong cling sa alam mo yun, ibang tao, ganyan. Kaya pag nawala sila, or minsan kahit mali na yung ginagawa nila, you chose to stay. Kasi out of fear, 'di ba, out of anxiety na para sa akin ang lungkot lang na sana you healed first. Kumbaga tumayo ka muna para sa sarili mo na parang if mali na, if hindi na tama, if hindi, kumbaga, you are compromising so much, you have the capacity, the strength to walk away and to choose yourself, choose something better for yourself. Kaso minsan, yun nga, hindi muna natin inaral or ginawang mahalin yung sarili natin. Parang hinayaan natin na parang let other people love us, 'di ba? Na parang feeling natin, yun lang yung kind of love na pwede nating mahanap. Doon lang natin mahahanap yung ganong emotions sa ibang tao or kung sinong tao yung napili natin na nalilimutan natin na we can love ourselves, other people could love ourselves, God could love us, 'di ba? Na that kinds of emotion. Kasi most of gano'n naman 'di ba? Yung hype yung hinahanap natin, yung kilig factor, yung hinahanap natin na yun yung hinahanap natin na parang if we leave a person, if we leave a relationship, na parang hindi ko na 'to mahahanap, hindi ko na 'to mararanasan. Yun yung natatakot tayo, 'di ba? Yeah, na for me talaga, sana na matutunan muna nating, alam mo yun, bago natin hayaan yung sarili natin umikot yung mundo sa ibang tao, na hanapin muna natin yung sarili natin, mahalin muna natin yung sarili natin, ma-inlove tayo sa sarili natin. Like ako, sa akin natutuwa ako na, even before naman, nagagawa ko naman siya. Oo. Na yun, enjoy mo yung company mo, try kung ano bang hobbies na gusto mo, sports, if you want to get healthy, 'di ba? If hobbies, reading book, if you want to go museum, salon, yeah, pwede mo siyang gawin. For me, it's really a strength na kaya mo siyang gawin. And I think even you're in a relationship, ang ganda rin naman ng factor na hindi ka ma-lost, hindi mawala yung individuality mo, yung sarili mo. Even though you have a partner na. Kasi syempre naman, at the end of the day, somehow, you're different people pa rin. Meron ka pa rin
sariling gusto, 'di ba? There's a lot to discover about yourself. So para sa akin, sana and even you're in a relationship or kaka-end lang or bata ka pa lang, na sana you learn to love yourself as well. Kasi for me, getting in love is not always romantically. There's so much things din na um, to be in love sa sarili mo. And yun, build yourself. Ang dami na start a hobby, 'di ba? Kung ano yung gusto mong gawin outside your work na magpapasaya sa'yo, yung magpapakilig sa'yo aside of being in love, 'di ba? Sa akin siguro, share ko lang sa inyo guys, and this is podcast. For me, this is really out of work. Para sa akin, this something, it makes me responsible na magawa ako ng podcast from time to time. It excites me. Alam mo, nakikita ko ng different version of myself na gusto niyang mag-show up para sa sarili niya. 'Di ba? And ang saya lang kasi sa akin now I've become more active nga kasi health-wise tumatanda na tayo. Tapos alam mo yun, before kasi even though prioritize ko din yung sarili ko before, pero dumating din ako sa point na I think even though wala ako sa relationship was I am still people seeking. Alam mo yun, parang nag-a-ask pa rin ako ng validation from the outside. Na I want to be seen, I want to be valued, I want them to sabihin na I'm doing a great life. Yeah, I've been there. Pero, yun nga, as I allow myself na mahalin ko yung sarili ko, dun ko na-learn na hindi naman kailangan ng outside world lagi magsabi sa'yo na, "Ay, you're doing well." Some will do, thank you for that. But at the end of the day, you should know yourself. You should be proud of yourself even though there's no one clapping. 'Di ba? As long as you are showing off for yourself, you're doing good, wala ka namang tinatapakang ibang tao, and you should be proud. Hindi naman kailangan lagi ng, alam mo yun, ng crowd para sabi mong you're doing good. Minsan, the silence is enough. 'Di ba? Kasi pag minsan ang ingay-ingay, 'di ba? Ang hirap din. Pero yun lang yung masaya ko ngayon kasi I'm doing things na para sa sarili ko. Hindi para ipatunayan yung sarili ko, pero para lang mabuhay ako. Ako masasabi ko na talagang this time I am really living a life na hindi para may patunayan sa mundo, sa sarili ko or kahit kanino. But I am just enjoying it. I'm just doing things being handed at me. 'Di ba na I know I could fail, puwede akong mag-fail, puwede rin akong magtagumpay, and it doesn't define me. Kasi what defines me is ang aking tatay, si God, 'di ba? So yun, ang saya lang ma-in-love sa sarili, sa buhay, 'di ba? Na yun nga, there's a lot to be in love with, ayun. And yun, yung isa na makikiko din sa inyo, 'di ba, when it comes to love. Kasi yun nga, minsan napaka-eager ng madaming tao to get romantically involved. But para sa akin, love, sana ma-experience din natin siya na hindi rin natin siya ma-take for granted na yung love, hindi lang naman lagi siya with the romantic partner. We could find or found love through our families, through our friends, through other people, na through the things that you do. 'Di ba? Kasi yun nga, I think yun yung isang bagay na take for granted natin. Na akala natin when it comes to love, lagi lang siyang being with someone, doing things with someone, na nalilimutan natin yung mga unang taong nagmahal sa atin, our parents, our family, our siblings, yung mga kaibigan natin who continuously showing up para sa atin, believe in us, 'di ba, na every heartbroken natin, natatawagan natin, 'di ba? It is also kind of love. Na minsan, sobrang desperate natin to look for love, na nalilimutan natin na we are being, alam mo yun, indulge with a lot of love. Kumbaga, we are being showered with the different kinds of love na nandiyan na pala sa paligid natin. Na sana hindi rin natin siya ma-take for granted. And ma-enjoy din natin siya kasi yun nga, para sa akin, hindi naman, sabi nga, experience is the best teacher. But for me, yung love naman kasi, yun nga, you could found it in a different perspective na hindi lang lagi romantically, but it could teach you din through that kinds of love. Like, for example, para sa akin yung communication, yung forgiveness, yung understanding, hindi lang naman siya sa romantic love eh. You could do it sa family members mo, 'di ba? Na kailangan may open, ganun din siya, may open communication kayo, may forgiveness, 'di ba? May understanding, may mga sacrifices when it comes to friendships. May ganun din siya talaga na hindi lang siya laging
hindi lang siya sa romantic ginagawa. So, kung iisipin mo lalo na kung bagets ka pa, 'di ba, parang why not practice being in love or doing those kind of things na gagawin mo rin romantically, 'di ba, when time comes na matutunan mo siya dun sa mga present relationship na meron ka. 'Di ba, hindi naman kailangan laging magmadali or gawin mo yung ginagawa ng iba kasi minsan talaga may tamang timing para sa'yo. Minsan hinuhubog pa yung character mo and for the time being na nandun ka sa present na yun ng buhay mo, do it, 'di ba? Hindi para sa'kin ang pinakamahalaga is yung ngayon, 'di ba? And sana 'wag mong makalimutan na mabuhay para sa ngayon mo, 'di ba? Kasi yung bukas darating naman 'yan, eh. So, hayaan mo siya diyan, haharapin mo din siya when time comes. So, enjoy what is given to you now, 'di ba? Live a life, be in love in what things present at you right, ayan. And yun para sa'kin, ano din mga key ano, ito on the hard way ko din siya natutunan, be above your emotions. Kasi I think when being in love, kung paano tayo pumili ng partner, kung paano tayo magstay, is always madalas driven by emotions tayo. 'Di ba na kasi ito yung nararamdaman ko sa kanya, ito yung mararamdaman ko pag nawala siya or kung paano tayo pumipili ng tao, 'di ba? Sabi nga may butterflies daw, tapos sabi nila wag daw, kasi ibig sabihin hindi siya yung tamang tao for you. May mga gano'n, parang the calmer, the better, 'di ba? May mga ganyan sinasabi na dapat daw, masasabi mo daw na yun yung taong yun para sa'yo pag kalmado ka. O, 'di ba? Kasi pag may butterflies daw, yun daw yung sasaktan ka. O, 'di ba? Dahil sinasabi. Pero yun nga, for me siguro, being above your emotions is that yung hindi ka mag-decide based on your emotion. Kasi minsan, na kaya tayo nagde-decide kasi we are being pressured or out of emotions, kilig na kilig tayo, doon tayo magde-decide. Yun nga yung sinasabi ko lagi, take a pause. Mag-pause tayo, mag-wait tayo, and mag-think tayo thoroughly. Kasi, kung para sa atin naman talaga yon, if this person is really willing and talagang pinipili nila tayo, hindi nila tayo mamadaliin, di ba? Kumbaga, they will wait, they will stay. Kasi totoo and pure talaga yung intention nila. Gusto ka talaga nila for who you are and they are really willing to sacrifice din to stay kasi they've seen something in you talaga. Kasi ang dali naman talaga pagka-hype yung emotions mo. 'Di ba? Na-experience ko nga yan eh. Yung parang sabi nila, yung tao mag-spend ng time, mag-e-effort ng ganyan. Alam mo sa totoo lang, sa dami kong naranasan, mapapa-question ako kung alin ba yung totoo dun. Dun ko na-realize na a lot of people could do a lot of effort nang wala lang sa kanila. They could do a lot of sacrifices, effort, kahit gumastos sila, kahit mapagod sila. Kasi minsan hindi dahil maybe somehow dahil mahal ka nila, pero minsan because of the trauma na hini-heal din nila sa sarili nila. Kumbaga they're doing it out of love, maybe they tell, pero minsan out of ego lang din, out of sa kanila, meron lang din silang sinosuppress or fini-feed sa sarili nila. So imagine kung gaano ka horror story yun, na minsan akala natin, grabe na sila kahalimaw magmahal. Pero yun pala, meron lang silang mga unhealed traumas, meron lang silang mga sugat din sa sarili nila. Kaya nila ginagawa yun. Like, 'di ba? Like tayo sa sarili natin, minsan people pleaser tayo. So people will think sometimes na, oh, we're doing it for them. Pero hindi nila alam na, ay, trauma ko yun. Anxiety ko yun eh. Gusto ko, piniplease ko lahat ng tao. 'Di ba? Kaya for me, bukod sa mag-heal ka, sana makahanap ka ng healed person. Kasi minsan, alam mo yun nga, akala mo they are doing it out of love. 'Di ba? Na parang grabe yung effort, grabe yung ano, tapos hindi natin alam, hindi ni rin nila alam, hindi mo alam na yun pala, trauma response lang. Kaya ganun sila ka-willing, ganun sila ka-halimaw, magmahal. Kasi, kumbaga, hindi naman yun talaga ginagawa sa'yo, pero self-feeding pa rin pala. Sa kanila pa rin pala pumapasok. So, yan, nakakatakot talaga magmahal kasi minsan hindi mo alam kung ano yung totoo. Oo. Pero yun nga, kaya nga, be above your emotions. Alam mo, when it comes to self-love, hindi lang naman siya
pakainin mo yung sarili mo sa labas, magsini ka, mag-pickleball ka, tumakbo ka. No, it is growing yourself din. Hindi lang in part of career or kumita ka ng pera, pero grow yourself, mature yourself, 'di ba? Mag-aral ka, palaguin mo yung kaisipan mo. 'Di ba? Kasi at the end of the day, ikaw rin naman yung magbe-benefit doon na you are more mature in life, 'di ba? Kumbaga, hindi minsan darating sa point na sobrang wise mo na pwede ka na ring mag-advise sa ibang tao, 'di ba? So talagang self-love is a must para alam mo 'yun, kasi hindi lang naman din sa romantic love, there's a lot of people you will encounter in life and being wise is really an edge. So talagang ang ganda-ganda nun na mahanap mo yun sa sarili mo, magawa mong palaguin yung sarili mo, 'di ba? Para alam mong i-handle yung mga bagay, tao na darating sa'yo. Hindi laging out of emotions, abrupt emotions ka laging magde-decide kasi do'n tayo madalas nagkakamali, 'di ba? Yun nga, hindi lang romantic love but even with friends, in work, 'di ba, na na minsan ang layo na tapos tsaka ka magre-regret or ang laki nung naging big decision mo, ang laki na nung naging sacrifice or ang laki nung consequence, 'di ba? Kaya nga para sa akin talaga, always take a pause, think, pray for things para alam mo 'yun, hindi ka magkamali or alam mo 'yun, eh, alam mo naman 'yun na 'yun yung para sa'yo kasi 'yun nga dun mo makikita din sa sarili mo if gusto mo siya na pagka-idle na yung emotions, okey ka pa rin, 'di ba? Gusto ka pa rin 'tong bagay na 'di ba? So 'yan, be above your emotions. Ayan. And 'yan, sa ating last part, 'di ba? So 'yun, 'di ba, nakakatuwang ma-in-love, ang dami-daming forms of love. Pero sa'kin, I found the greatest love of all. Oh, 'di ba? And para sa'kin, ito talaga yung dapat starting point. Ako, for all na pinagdaanan ko sa buhay, for all the failed relationships, for mali ding point of view sa buhay, na sinik ko din yung validation ng ibang tao, ang dami ding naging season ng buhay ko. Pero for me, the greatest season and the greatest thing I've learned is I found the Lord in my life. Alam nyo guys, sobra kong pagsisik sa life, sa totoo lang. Kasi nga, ako naniniwala ako, lahat tayo may void sa heart natin. Kaya kung bakit tayo laging nagsisik sa life, gusto natin magtagumpay, gusto natin ng mga relasyon, ng mga kaibigan, ng madaming bagay sa buhay natin, ng success, kung bakit after success we love or we kumbaga nandun yung point na gusto uli natin ng another success. Kasi we are really meant to be seen, to be loved, to be valued. And for that, ang makakagawa lang is si Papa God. 'Di ba? Yung love na yun na hinahanap natin, yung void na yun na feel natin ng kung ano-anong bagay from this world. Si Papa God lang talaga yung makakapag-feel nun. Na pag yun, siya na yung nag-feel nun, dun lang talaga mag-o-overflow yung cup mo. Kasi ako, dumaan din ako dun. Akala ko through relationships, through the love na nagawa ko before na dun ako makukumpleto na ako. Akala ko 'pag may narating ako sa buhay, when I become successful in my career, if mas naging financially stable ako, if I had these things na ganito, ganyan, eh, okey na. Makikita ng mga tao na valuable ako. Sabi ko nga before, parang sabi ko, "But I still feel empty?" 'Di ba parang feeling ko nun parang ang ganda-ganda ko, okey na. Eh, ang ganda-ganda ko naman, sakto lang. Charis. Pero yun nga, akala ko gano'n yung life before. Na talagang ako shine-share ko 'yan sa mga ka-D-group ko na sabi ko, grabe before grabe yung sinisik ko yung mundo to fill that void. Kasi yun nga, we are really meant to worship. We are created to worship someone, to be really feel loved. Kaso nga, hinahanap natin siya sa mga maling tao, mga maling bagay. Kasi ang starting point dapat si Papa God. So nung nahanap ko siya, tapos ang laban. Oo. Ako talaga,
Sinasabi ko 'to hindi dahil na-read ko siya, sinasabi ko 'to hindi dahil narinig ko siya, 'cause I myself experience it. Hinanap ko siya, hinanap kong i-feel yung void na yun sa heart ko through this world. And yeah, I found myself still empty, half empty, ang lungkot-lungkot, na minsan iniisip ko nun, sabi ko, bakit kaya ganun? 'Di ba? Parang after the hype, kailangan ulit ng another hype, 'di ba? Heightened emotions na naman. Tapos bakit gano'n? Yung parang kahit feeling ng iba, 'di ba? You are doing well, pero alam mo deep down sa sarili mo na ang lungkot mo or parang hindi naman masaya, 'di ba? Tapos yun pala, kasi this heart is really meant for the Lord. Siya talaga yung dapat kong mahalin. And siya lang talaga yung makakapagmahal sa akin ng ganun kalalim. Iiyak ko. Pero yun nga, siya talaga yung makakapagmahal sa akin ng tama. 'Di ba? Parang this world, even through our families, through our friends, and even tayo sa sarili natin, we fall short kasi tao lang naman tayo. Pero yung tao or someone who could really love us beyond, kumbaga ng talagang walang hanggan, unconditionally, is papagad lang talaga. And sana tayong lahat, mahanap natin yun minsan sa buhay natin. We spend time to the Lord kasi sa totoo lang, ang sarap pong mahalin. Ang sarap to be loved that way. Sabi ko nga kaya may podcast. Kaya sobrang fulfilled ko sa life because I found God. I found God and He filled the void in my heart, and because of that, I have so much to share with you guys kasi I am being loved by the right one. 'Di ba? So yun yung isa kong para sa akin greatest lesson when it comes to love. The greatest love of all is the love of God. 'Di ba? Na sana para sa akin yung starting point, yun yung maging kumbaga sa accounting dun yung ibangga. Yun yung maging standard, yung love ni God. Na wag niyong kakalimutan yun. If dumating yung point, syempre, we are all just traversing, 'di ba? Sa mundong ito, na minsan masasaktan tayo, minsan madadapa tayo, na wag niyong kakalimutan na there is someone who love us so much. Na itong mundong to, even yourself, pwede mong ayawan yung sarili mo, ayawan ka ng mundo. Pero si Papa God, He always sees you beyond. He sees your heart. You are His. You are His child and He loves you so much. And sana ako talaga, ang prayer ko for every one of us, ma-experience natin yung love na yun. Kasi sa totoo lang, nandyan lang siya. Gusto niya i-share yung love na yun sa atin. But sometimes we are just so busy asking the world to love us. Pero siya nandyan. Talagang minamahal tayo since day one ng buhay natin. Even before pa nga tayo, diba, dumating sa mundong to, andyan na yung love niya for us. So yun talaga yung prayer ko na sana kayo, Spark Reality viewers, hanap nyo yung love na yun ni Papa God. Lingunin nyo siya kasi yung love niya nandyan lang. And grabe, sobrang siksik, liglig at umaapaw. Yun na talagang kaya mo yun. Talagang magbubunga yun na kaya mong mag-share ng love din sa ibang tao. Na, yun, tingnan nyo naman, I'm so happy with life for lahat ng pinagdaanan ko and everything, diba? Hindi ko alam na I could be so in love like this. Ang saya-saya. 'Di ba? Ayan. So, yun, guys. 'Di ba? Nakakatuwa. Our first sit-down podcast outside. Actually, paulan na siya. Pero pinush natin. And I'm so happy na I have this one. 'Di ba? So, yun. As we end this podcast episode, let's end it with Romans chapter 5, verse 8. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. O diba? Yun nga yung sabi ko na grabe yung love niya. Diba? Hindi ako sa akin, if I will example yung love ni Papa God sa akin, dalawang story sa Bible ko siya i-share sa inyo. Ako na i-imagine ko yung sarili ko, He left the 99 ships for the lost one. Ako yun. Na grabe yung pagmamahal ng ating mabuting pastol. He's really a mabuting pastol na kahit ang kulit-kulit ko, kahit hindi ako nakikinig sa kanya, He's willing na hanapin ako in the wilderness para ibalik ako sa kanya. Kahit wala akong ginagawa. Wala akong ginagawa na para piliin niya ako. But He chose me. And if He did that sa akin, gagawin niya din yun sa inyo.
Kasi ganun tayong lahat. We are His. And siguro yung isang story pa na relate ako, I really feel si Leia. Si Leia, if alam niyo yung story ni Jacob, 'di ba? Na siya, he's not being seen, hindi siya pinili, but God sees her heart and He blessed her. 'Di ba? Na ang dami-dami nating hinahanap sa mundong to. We want to be filled by this world, pero yun nga, at the end of the day, na ginawa natin lahat, bakit ba hindi enough? Kasi mali yung simula, and we are not created for this world, we are created for Him. So yun guys, sana may natutunan kayo, sana na-enjoy nyo to, and see you for the next episode. Thank you!